Ang paglikha ng mga bagay-bagay ay naaayon daw sa pangangailangan ng panahon. Tulad ng mga naimbentong mga sasakyan sa kalye. Takaw pansin dahil kakaiba pero kapaki-pakinabang. Bigyang daan sa ating mga kalye ang weird na wheels. Sa itsura at forma pa lang ng mga sasakyang ito, agaw pansin talaga. At kapag humarurot na sa kalsada, maaaliw at hahanga ang sinumang makakakita. Sa Muntinlupa, usapang kalye, ang owner na ito. Bakit? Aba, doble cara kasi. Dalawa ang muka ng owner. Opo, dalawa. Kung ano ang itsura ng unahan, ganon din ang itsura ng likuran nito. Dalawa rin ang makina, manibela. Dalawa din ang kambyo. Pinagawa ito March 16, 1969. At ngayon, dahil nga naka-display lang dito, hindi nagagamit, na-stack up ang makina. Sa Baguio City naman, agaw pansin din ang kotse na 3 lamang ang gulong. Pero kahit 3 lamang ang gulong, kaya daw nitong magbiyahe mula Baguio hanggang Laguna. Sa Iloilo, usapang kalye ang elegante at napakahabang kotseng ito. Sa katunayan, ito ang pinakamahabang limousine sa buong Pilipinas. Biruin nyo, may 6 na pinto ang kotse. Ito ay pagmamay-ari ng yumaong si Junji Lopez na mula sa mayaman at kilalang angkan sa Iloilo. Sa kulay pa lamang, mapapalingon ka talaga sa jeep na ito na aming nakita naman sa mga kalye ng Cebu. Ang buong jeep ay kulay rosas o pink. Mas malaki rin ang kaha nito kumpara sa mga ordinaryong jeep na pumapasada. Aba, de aircon pa. At purong balat ang mga upuan. Kaya naman, umabot daw hanggang 2 milyong piso ang pagpapagawa sa jeep na ito ni Manny Osmeña ng Hilton Hotel sa Cebu. Ito ay expression ng ating pagiging artistic kasi ingrained na sa culture natin, no? na creative tayo. Ito namang solar car, hindi lamang kakaiba, nakakatulong pa sa kalikasan. Hindi kasi ito gumagamit ng gasolina at tanging sa sikat lamang ng araw kumukuha ng enerhiya para umarangkada. Ang halaga ng isang solar car, umaabot hanggang 5 milyong piso. Kung ang solar car sa sikat ng araw kumukuha ng enerhiya, ang sasakyang ito sa Santa Mesa, Maynila, sa bilis at lakas naman ng padyak ng binti umaasa para umandar. Gawa ito sa kahoy na nilagyan ng gulong. Kaya nitong magsakay hanggang 10 katao. Mas mahirap pa yung abutan ka ng train. Dapat agresibo ka, alerto ka. Sa Tabon-Tabon, Leyte, usapang kalye din ang kakaiba nilang taxi. Hindi kasi ito yari sa purong bakal, kundi sa maniwala kayo't sa hindi. Gawa ito sa sawali at kawayan. Environmental friendly siya. Pag itong kawayan ang ginamit namin, pag may baha, lulutang siya. So, pwede na rin maging rescue vehicle namin ito tuwing may baha. 90% ng sasakyang ito ay yari sa kawayan. At sa kasalukuyan, 2 ng ganitong uri ng taxi ang namamasada sa mga kalye ng Tabon-Tabon. Malubak, maputik, at matarik ang daan patungo sa mga liblib na barangay sa Compostela Valley. At para marating ang mga ito, umaasa ang mga residente sa tinatawag nilang Skylab. Dekada 70 pa ginagamit ng mga taga Compostela Valley ang Skylab. Ang Skylab ay motorsiklo na nilagyan ng kahoy sa magkabilang tagiliran. Ang kahoy na ikinabit dito ang nagsisilbing upuan ng mga pasahero. At biruin nyo, ang isang Skylab kayang magsakay ng 10 katao. Kaya naman, para hindi maaksidente,
Kailangan mahusay ang tagamaneho sa pagbalanse ng bigat. Makulay. Maingay. At puno ng aksyon. Ganyan ang muka ng mga kalye dito sa atin. At lalo pa itong pinapasigla dahil sa mga kakaiba at malikhain nating sasakyan sa paglalakbay. Susunod na, laman na nga lang ba ng kalsada ang dating aktres at konsehalang si Sita Astals? Ang usap-usapan, nasisiraan na daw siya ng bait? Komedya, konsehala, kalsada. Ang katotohanan mula mismo sa bibig ni Sita Astals sa pagbabalik ng Rated King.